Yes! This time naman po, pag-usapan natin ang ating minamahal na si Ate V. O, sa mga ka-Vilmates natin dyan, Team Vilma Santos, na talaga namang of late, simula nang bumalik sila sa bakasyon nila sa Amerika nung nakaraang 2 buwan, at nandito nga siya at abalang-abala siya na nagpo-promote ng kanyang latest movie na When I Met You in Tokyo, na isa sa mga inaasahan at ine-expect na sana ay makapasok sa makapasok sa Metro Manila Film Festival ngayong 2023, ngayong darating na December. Kasi nga po ngayong September po, sa huling linggo ng Setyembre natin malalaman kung alin yung 4 pang movies na mapapabilang or mapapasama. And isa nga po sa mga inaasahan na pumasok, bukod dun sa pelikula din ni bukod sa pelikula ni Superstar Nora Honor, itong pelikula ni na Ate V at ni Papa Boyet, and marami pang iba. Kasi 4 na yung pumasok doon, 4 na lang ang iniintay natin. Sana, kaya nga si Ate V very visible. Pero ang maganda dito kay Ate V kasi sabay niyang pinapakita at yung pinagkakaabalahan yung kanyang exposure sa social media, lalo pa ngayon na ang kanyang apo, ang kauna-unahan niyang grandchild na si Baby Peanut aka Rosie, o kaya sa buong pangalan ni Rosie, Isabella Rose Manzano. Na syempre alam natin, anak ito ng makulit na Luis at napakagandang si Jessie Mendiola. Tawag dito, nakakalaro na nila. Sobrang na nilang, alam mo yon, sobrang na nilang ini-enjoy, nakikipag-banter na sa kanila, nakikipagkulitan na, kasi at 7 months old, di ba? Ang dami na ring alam na kakulitan at kalokohan itong si Baby Peanut natin, na habang lumalaki, ang ganda-ganda ng baby. Ang ganda-ganda. Alam mo, sabi kami mga Vilmanians, nag-a-agree kami lahat na talagang namanan niya ang aura, ang charm ng isang Vilma Santos. O di ba? Yan si Isabella Rose Manzano or Baby Peanut sa ating lahat. And nakakatuwa, naaaliw kami pag pinanonood natin sa mga vlogs nila, sa kanila mga TikTok entries, pati sa Instagram, yung mga klase ng pag-aalaga, yung klase ng pagbi-baby dito kay Baby Peanut, hindi lang ni Ate V, kundi maging, alam mo yun, ni Senator Ralph Recto, sa kanyang Tito Ryan, di ba? Na parang ang feeling mo tuloy, ang pag nandoon ka at kasali ka at napapanood mo sila, ang gaan-gaan lang ng pakiramdam na ang saya-saya ng pamilya, kompleto, buong-buo, at iba talaga pag may baby sa bahay na nagpo-provide ng laughter, ng happiness, ang hirap i-describe. But Ate V, kino-congratulate ka namin kasi talagang ngayon ka lang uli namin nakita, although syempre bilang mga Vilmania na nasubaybayan ka since bata ka at hanggang naging award-winning ka, naging multimedia star for all seasons, talaga namang legend, icon, lahat na ng mga superlative na mga description para sa isang natatanging artista, inspirasyon at lahat ay nasa iyo na. Pero this time bilang lola o mamshi ni Baby Peanut, ibang klase. Kaya nga pag sinasabi mong maarte itong si Baby Peanut, posing siya, alam mo magiging artista in the future, etc. etc. Kami mga Vilmates po ay tuwan-tuwa, aliw na aliw, kasi ramdam na ramdam namin, sa tagal na rin siguro naming na-associate sa'yo, sa tagal na rin namin, kabisado na namin ng mga paglalarawan mo, mga salita mo, mga ganyan. Feel na feel din namin, Ate V, na ang cute, kahit hindi pa namin nahahawakan si Peanut, hindi pa namin alam mo man lang makita ng personal at malapitan. Yung mga videos lang na pinupost ninyo at saka yung mga ginagawa nyo, ang laking bagay po yun sa amin bilang mga kaibigan mo, mga tagahanga mo, mga supporter mo, mga ka-Vilmates dyan, etc. Kasi kumbaga kumbaga nag full circle, 'di ba? Ang Vilma Santos sa pamamagitan ng iyong apo. At sana nga Luis, sundan yun na ni Jessie. Talagang ganoon ako. Pero nakakatuwa kay Ate V, alam mo 'yon, mga ka-Vilmates, na hindi niya inaagawan ng eksena yung mag-asawa. Talagang hinahayaan niya na
si Luis at saka si Jessie, talagang sa paraan nila mapalaki yung bata. Pero syempre may sariling style din ng mga lolo't lola, di ba? Lalo na si Senator Ralph Recto na ang tagal din namin na sobrang seryoso naming nakilala yan, na bilang magaling na mambabatas, ilang termino sa Senado yan, na nakita nating talagang matapang, masigasig. Pero pag nakikita mong nakikipagkulitan at nakikipagharutan kay Peanut, mararamdaman mo talaga, alam mo yung ang Pinoy talaga, ganun kasi talaga eh. Generally speaking, lalo pa sabi nga nila natin, ang mga grandparents, sila yung mga biggest spoiler ng mga apo nila. And kung may ganyan ka namang klase kagandang apo, ganyan ka namang kahusay na alam mo yun, nakikita mo naman yung tsaka mga kamag-anak na punong-puno ng pagmamahal, hindi kami magugulat na itong si Baby Peanut ay lalaking disente, marespeto, at punong-puno ng pagmamahal na bata. Kasi nga, yan ang binibigay sa kanya ng hindi lang ng mga magulang niya, lolo't lola niya, especially Ate V, yung tito niya, mga kamag-anak niya, at kung ano pa man yung kung sino-sino pang kasama nila sa bahay nila, na sabay-sabay din siguro nag-i-enjoy at nakikihalakak. Lalo ngayon naririnig ko na tumawa itong si Baby Peanut. Tawan-tawa ako. Big fan mo ako, bebe. Lola mo rin kami. Siguro pag nakakapagsalita na yan at na-expose na yan sa maraming tao, dun magsisink in sa bata na ang daming nagmamahal sa kanya. Hindi pa man siya nakakapagsalita sa panahon na to, pero ang dami na, milyon-milyon na ang umahanga sa'yo, Baby Peanut. At isa na kami doon. O, diba? Nakakatuwa lang. So, 7 months, ngayong December, magwa 1 year old na siya. Alam namin na pinaghahanda nito ng Santos family, ng Recto family, ng Manzano family. O, diba? Ang dami agad kapamilya ni Baby Peanut na parang malaking event ito para sa kanilang lahat. Congratulations, and Ate V, good luck. Sana nga yung When I Met You in Tokyo ay mapasama para maging masaya ang balik sigla talaga ang industriya, especially pag Film Fest, dahil alam naman namin kagaya ni Ate Guy at mga iba pang mga naging dominante meaning is yung nagreyna, naghari sa mga festival na ganyan, mula sa mga kagaya ni FPJ, Dolphy, di ba? At ngayon may Sharon Cuneta, Maricel Soriano, mga ganon. Masaya yan para sa industriya. At kami pa lang at this early, naghahanda na po kami ng Vilma Santos International at iba pa mga ka-Vilmates namin dyan. Nag-uusap kami, may group chat po kami. Kung gusto nyo pong makisali, go! Gora lang kasi pag pumasok po yan, nag-organize po talaga kami ng mga advanced screenings. O, di ba? And on that note, patuloy kaming sumusuporta. Mahal na mahal ka namin, Ate V. Kulang talaga ang mga salitang sinasabi namin para papurihan ka pa. Nandito lang po kaming lahat para sa inyo po. When I Met You in Tokyo, Baby Peanut, at sa pamilya po ninyo, nandito lang kami. Ako po ang inyong lingkod, Papa Ambetable Ambet Nabus. Nagpapasalamat. We love you all!